Biblia, magsabi po ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng Deuteronomio, Kapitulo 2, talatang 7, ang sabi mapit ng King James Version, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kanyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob ng itong 40 taon or years, ay sumaiyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, di ka kinulang ng anuman? Maaaring kulang sa pansin ang katabi mo, kulang sa height ang katabi mo, kulang sa gwapo, kulang sa ganda tayo, pero mga kapatid, hindi po tayo kinulang ng ating pangangailangan. Amen? Praise God. Parang nakawin ako bigla sa kulang sa pansin. Kasi marami na siya, KSP, muna sa pansin, mga kapatid. Hallelujah. Masabi ng mabuting balita na version, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi niya kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Hallelujah. Ngayong umaga, ngayong tanghali, mga kapatid, nais ko palakasin ang mga pananampalataya ng bawat isa sa tulong ng ating Panginoon at ipangaral ang pamagat ng sabing, alone in the wilderness. Kaya, napilit mo yung katabi mo sabi sa kanya, kapatid, mag-isa ka pa sa disyerto ngayon. Ulitin mo, kapatid, ulitin. May pag-ibig at hindi. Kapatid, mag-isa ka ba sa disyerto ngayon? Hallelujah. Mga rin na sa disyerto ang iyong katabi, mga kapatid, pero dalangin sa Panginoon pagkatuloy tayo ng Diyos ngayong umaga. Manalangin tayo. Hallelujah. Pagpapalang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gawain ito sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Handa na po kami mamagat ng mensahe. Handa na po kami, Panginoon, na iyong katagpuin, iyong kausapin, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong mga salita. Panginoon, amin po yung lingkod o Diyos. Ikaw ang makita, malawalhati, hindi mo aming buhay. At huwag lang mong gamitin muli, maging instrumento, Panginoon, sa nais mo, sa kalooban mo, Panginoon, ngayong tanghali, O Diyos. At anuman kung gawa ng kaaway, nais mo magulo, nais manira ng gawain, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Winawasak namin, Panginoon. Nasasabi namin ang harapan, O Diyos. Sumagat ikaw ang aming Panginoon at nililingkuran. Kaya alam namin, O Diyos, na hindi magtatagumpay ang anong gawa ng kaaway, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Patuloy nawa, magbigay ka ng conviction sa kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw magbigay ng kanilang spiritual na pangailangan. Gamitin mo lang ako bilang iyong lingkod, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw na po ang bahala sa mga nalalabing oras hanggang sa matapos ang gawain. Mapuspos kami ng biyaya. Mapuspos kami ng kapangyarihan mo. Mapuspos kami ng kagalakan mula sa Espiritu Santo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Alone in the wilderness. Nakapuna po kayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Naranasan na po ba natin, mga kapatid, na gawin natin ang lahat ng ating kakayahan o gawin natin ang ating buong makakaya sa ng ating lahas at tila ba walang progreso, tila ba walang pag-unlad sa ating ginagawa? Halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho panday, ginawa mo na ang diskarte para pandayin ang pinapanday, pero naranasan mo na bang hindi pa rin ma-improve, hindi pa rin mapantay, hindi bumabao na mabuti yung kampo, hindi tugma yung tapos mo sa sukat na dapat? O kung ikaw man ay estudyante, binibigay mo ang lahat ng kakayahan mo sa pag-aaral, pero kinapos ka pa rin sa 75. O kinapos ka pa rin sa 70. Uy, grabe, magkabalan na kayo, 75, pasado na eh, mga kapatid. Oo, nag-aaral din ako, may 75 din po ako, mga kapatid. Pero proud na po ako, alam niyo kung nag-kolehiyo kayo, lalo sa nag-kolehiyo, ang 75 ay blessing na ho. Tres ang katumbas niyan, mga kapatid. Masaya-masaya ka na yan. Kasi mahirap kunin ang tres, mga kapatid. Hallelujah. So, sa buhay man natin bilang pananampalataya sa spiritual na aspeto, alam mo, lahat po tayo ay may mga ginagawa. Lahat po tayo ay may mga gustong gawin sa ating pamilya, sa ating sarili, sa inyong mga pangarap,
sa buhay, mga kapatid. At hindi ba iwasan, parang walang proseso, ay walang progreso. Parang walang paglago, parang walang pagpunlad na nangyayari. Kaya kapag ganon ang nangyayari, kasi walang tila baga nangyayari, gusto mo na lang tumahimik. Gusto mo na lang, mga kapatid, mapag-isa. Gusto mo na lang ibukod ang iyong sarili kasi ayaw mong sabihin ka na ikaw ay talunan. Nabagay kahapon ni Brother Harley na ang kabalikaran ng success is not a failure, but ang kabalikaran ng success ay fear. Totoo yan, mga kapatid. Ang kabalikaran ng tagumpay, hindi ang kabiguan. Kasi bilang tao at Kristiyano, naniniwala tayo, once ang kabiguan nangyari, pwede ka pa umunlad. Pwede ka pa magtagumpay. Ang kabalikaran ng success, mga kapatid, ay takot. Maraming tao, maraming potensyal, maraming kakayahan, matalino, pero hindi umuunlad kasi takot. Marami naman tao, walang masyadong pinag-aralan, pero dahil madiskarte, malakas ang loob, nakakagumpay sa buhay. Marami tayong kilala mga influencers sa social media na sumikat, mga kapatid, mahirap pero yumaman, mahirap pero masenso, mahirap pero nagtagumpay sa buhay. Kasi ang success, ang kabalikaran niya, hindi failure. Ang kabalikaran niya, ang karumbal niya, ang kontrapelo niya, takot. Sabi sa kanila, alisin mo yung takot. Hallelujah. At dahil, alam niyo mga kapatid, hindi naman po sa lahat ng aspeto ng buhay natin, tayo po ay nasa tagumpay na nakalagayan. May mga pagkakataon, kaya namin ang buong konsepto dyan, na ang buhay daw ng tao ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan naman nasa taas. Amen? Ganun lang ang buhay. May mountain top, may valley low. May blessing, pero may suffering minsan. Minsan blessed, minsan naman stress. Minsan lumbay, pero minsan tagumpay. Ganon ang buhay. Sabi mo, ganon lang kapatid. Hallelujah. At hanggang sa maisip mo, hanggang sa ma-realize mo na, nag-iisa ka sa laban. Na parang wala kang kasama. Mga kapatid sa Panginoon, ito ang gusto kong ituwid sa buhay po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng iyong nararamdaman totoo. Hindi rin lahat ng iyong naiisip totoo. Amen? Kung isip mo parang wala kang utak, pero hindi ibig sabihin wala kang talagang utak. Hindi porque hindi mo nakakapa yung utak mo, hindi ibig sabihin wala kang utak. Amen? Hindi porque nararamdaman mong talunan ka, ay talagang talunan ka talaga. Hindi ito totoo. At hindi rin porque nararamdaman mong parang mag-isa ka sa laban ng buhay, ay hindi ibig sabihin mag-isa ka talaga. Ladies and gentlemen, gusto kong ipaunawa sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi lahat ng nararamdaman mo ay totoo. Hallelujah. Mga nanay, mga tatay, mga young people, again, hindi lahat ng nararamdaman natin totoo. Malakas ka talaga ang sigaw nito. Malakas ka talaga ang silak mo nito. At mas pinaniniwalaan na pa yung puso mo at isip mo isa sinasabi ng Panginoon. Lalo, pag umiral sa atin yung pagiging emosyonal kaysa spiritual, tatabunan talaga ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng emosyon mo, talunan ka, wala ka na mararating sa buhay, hindi ka nagagamitin ng Panginoon. Pag mababa ang spiritualidad mo, lulubog ka talaga. Maglalaylo ka sa gawain, maglalaylo ka sa ministry kasi ang isip mo, Pastor, hindi ako karapat-dapat dyan. Pero address natin, saan galing yung tinig na yun? Kasi kung galing yan sa kaaway, huwag mong paniwalaan. Bakit ka maniniwala sa isang bagay o tao na nagsabing, talunan din? Bakit ka maniniwala sa demonyong talunan din? Maniwala ka sa totoo ng champion? Sa Diyos. Amen. Sa ating Panginoong Yesus na nagtagumpay na maraming taon na nakalipas doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen? Tayo bilang tao, mga kapatid, tayo na lang mga Pilipino. Malimit sa atin pag meron tayo pinagdadaanan, isolation. Huwag niyo ako kausapin, gusto ko mapag-isa. Huwag niyo ako pakialaman, gusto ko mapag-isa. Okay, hindi kanya naturo ng Biblia. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah.
Lumapit tayo sa Diyos. Hindi mo kailangan ibukod ang iyong sarili. Hindi mo kailangan ikulong ang iyong sarili sa kwarto. Okay lang kung nagdidibusod ka. Okay lang kung nagpipray ka doon, nagpapasting ka. Pero kung ginawa mo lang sa loob ng kwarto, nagmukmo ka, iyak ka ng iyak. Nagpadala ka sa lumbay, sa iyong nararamdaman, sa iyong nakikita, sa halagayan ng iyong buhay, kakainin ka niya, kapatid. Hindi natin ito sinasabi dahil wala tayong nagdaan ng gano'n. Actually nga, kaya mo magsabi kasi napagdaan din natin. Naalala niya, bakit ko sa inyo na ako nakaranas ng depression. Nakaranas din po ako ng anxiety. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, nakasurvive po tayo. Hindi sa kanang aming sarili lakas, hindi dahil sa aming pamilya, kundi dahil sa ating Panginoon, mga kapatid. Madali lang kasi isipin na parang iiwanan ka na ng Diyos. Na parang wala kang kasama, na parang wala kang kakampi, na parang wala kang katuwang sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Alam po natin ang katotohanan, mga kapatid, na kapag hindi mo talaga sinama ang Diyos, mag-feel mo talaga mag-isa ka sa buhay. Mag-feel mo talaga nag-iisa kang lumalaban sa buhay. Mag-feel mo mag-isa kang lumalaban sa pananampalataya. Feeling mo sa mga kapatid, hindi ka kaya tulungan. Feeling mo sa gawain ng Diyos, hindi ka kaya tulungan. Amen. Amen. Kaya mag-ingat po kayo, mga kapatid. Sabi nga, isolation is not a solution. Ang pag-iisa ay hindi nakakatulong sa atin, mga kapatid. Diyan mas malakas ang puwersa ng dyablo. Amen. Diyan mas malakas ang atake ng kaaway pag masyado mong binubukod ang sarili mo sa crowd. Totoo naman, kinakailangan mo rin minsan magkaroon ng refreshment. Kinakailangan mo magkaroon ng panahon sa iyong sarili naalala pag ikaw ay napapagod, pag ikaw ay nalulupay-pay o ikaw ay nanghihina sa pananampalataya. Maganda rin meron kang quiet time, ika nga. Meron kang sarili ng oras para sa Diyos, para magbulay-bulay, para magmuni-muni. Pero kung ikaw ay magbumukmuk lang sa apat na sulok ng kwarto at hindi mo pagbubulay-bulayan ang katapatan, kabutihan ng Diyos, kakainin ka ng sistema. Magugulat ka na kahit anointed ka, feeling mo failed ka. Magugulat ka na kahit palasimba ka naman, kahit prayerful ka na tao, magugulat ka na parang pabagsak ka at drain ka. Kasi hindi talaga mabuti ang makag-isa. Amen. Siya, Solomon nga nagsabi, di ba? Ang dalawa ay maigi kaysa isa. Ibig sabihin, kailangan mo ng katuwang. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng mag-cheer up sa iyo. Kailangan mo ng may mag-cheer sa iyo. Kailangan mo ng mag-encourage, may mapapalala sa iyo. Bumangon tayo, magpatuloy tayo. Huwag kang magpakalis sa lingkod. Huwag kang magpakalis sa sistema ng buhay na yan. Kailangan natin ang isa't isa, mga kapatid. Kaya sabi ko po kanina, kung may mga kapatiran man na ako po ay hindi papansinin, hindi iinis sa akin, wala po akong problema doon. Wala po akong nagiging, hindi po ako mapapa-apekto. Kundi magpapatuloy pa rin tayo, mga kapatid. Papatuloy ako sa akin ng ulit kasi hindi man ako kailangan ngayon, hindi ibig sabihin hindi niyo ako kailangan. Hindi ibig sabihin hindi ko kayo kailangan. Amen. Pero kahit kailangan natin isa't isa, walang dapat magbalaki sa atin. Amen. Oo, hindi ako makakatayo mag-isa sa ministeryo ng Dagmay. At maaari hindi rin makakatayo ang iglesia ito kung wala pastor na mamuna. Pero wala pong dapat magmayabang, wala pong dapat magmalaki sa atin sapagkat tayo lahat ay alipin lang ng Diyos. Tayo ay nagmula sa wala. Nagmula tayo sa zero na ginamit ng ating Panginoon. Hanggang sa zero, tumubo. Hanggang sa zero, lumago. Hallelujah. Sabi sa katalong ulit, kapatid, umakakit ng Diyos. Pasensya na kayo,
Nagkaroon kayo ng pastor, mga kapatid, na hindi basta-basta magpapadala sa miyembro. Siguro bahagi ng pagpapalaki na maging dependent, kayo dependent. O based tayo sa experience. O base sa karanasan. Hallelujah. Pero ano man ang mangyari mga kapatid, hindi tayo dapat magmalaki sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ulitin ko yan. Uulit-ulitin ko yan. Hindi ka magpatuloy, may magpapatuloy. Hindi ka mapagamit, may gagamitin. May mapapabaya ka, may kukubisi ng Diyos na Silyas. Binigay siya ng pagkain, pinatulog na angel. Ang sabi, pumunta ka sa Damasco, mga araw ka ulit. Eh ayaw. Anong ginawa ng Panginoon? Tumayo ka, pakialam ng langis sa iyo. Patay, pag pinahit ng langis, ibig sabihin, turn over mo na yung authority mo. Turn over mo na yung ministry mo na pinagkatiwala ng Diyos. Kaya ingat-ingat pag magmamakol basta-basta, baka may lipat sa iba. Para sa mga loob, totoo yun. Hindi ako na kailangan matakot mga kapatid. Nung nawala ako sa mukha na sabi ko lagi, nung nawala ako sa mukha na may kulay sa akin marami pa. Ngayon kung hindi ka mapapagamit sa ministry ng ating Panginoon, hindi ka kawalan. Gusto ko sabihin na may pagpapakababa at pag-alam. Amen? Amen. Hallelujah. Siguro sa atin mayroong nawala, pero mayroon din namang bigay. Amen. Hallelujah. May mga umalis, mayroon binalit. Kaya kung natin takutin ang Diyos, mga kapatid, hindi niyo matatakot ang Diyos, hindi niyo rin po ako matatakot. Ayaw mo mag-gitara? Marunong po ako mag-gitara sa gaya ng Diyos. Ayaw niyo magturo? Hindi po ako magturo sa gaya ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayaw niyo humayo? Pwede na tayo humayo. Pero kaya kailangan yung partisipasyon niya. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Wala tayong pagmamahal sa Diyos. Yan ang isa sa mga bagay na natutunan ko. Never na never kang dapat magmalaki sa Diyos. Never na never kang dapat magmalaki sa pastor mo. Never na never kang dapat magmalaki sa gawain ng Panginoon. Kasi nagmula ka lang sa wala. Nagmula tayo sa wala. Nagmula tayo lahat sa zero. Pero meron ginamit ang Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kaya rin po magiging lugi niyan. Hallelujah. Kaya rin po magiging lugi niyan, hindi po ako. Kayo ang lulubog, hindi ako. Pag inyong pinabayaan ang gawain ng Panginoon. Lalo kung ikaw tinawag. Di ba, Chris? Lalo kung tayo tinawag ng Diyos, hindi natin ginamparan ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Hindi natin magugustuhan ang kapit na magiging paalala ng Panginoon. Hallelujah. Isang bagay na gusto kong maipaunawa sa atin. At bagay na natutunan ko. Na hindi ko na kailangan magbalaki ang sino man sa isa't isa. Kasi kinakailangan ng isa't isa ang bawat isa. Ulit ko, kinakailangan ng isa't isa ang bawat isa. Amen. Pwede ba sabihin sa'yo kadali? Magpatuloy ka kapag. Hallelujah. Malamak natin ang Panginoon. Madaling isipin na iniwan ka ng Diyos, lalo na kung alam mo na nagkamali ka, lalo na kung nalaman mo na ikaw ay sumuway sa ating Panginoon. May mga bagay kasi mga problema at pagsubok sa ating pananampalataya na hindi lang dahil proseso ng Diyos dahil may ginagawa kang tama. Kundi proseso ng Diyos kasi meron kang ginawang mali at kinakailangan kang ituwid. Kinakailangan kang itama. Amen? Amen. Kaya alam mo kapag nandun tayo sa ilang kalagayan, madali mo talagang isipin, wala ang Diyos. Iniwan tayo ng Panginoon. Iniwan ako ng Panginoon. Hindi po totoo yun mga kapatid. Alam niyo, pinatunayan ng ating Panginoon sa mga Israelita. Hallelujah. Kaya nga
Ano yung patunay doon? Nung nagutom sila, mayroong mana. Nung nahihitan sila, mayroong haligi ulap na tumatapon sa araw. Nung sila ay naglalakad sa gabi at malamig, madilim, mayroong apoy na nagbibigay ng liwanag at init sa kanila. Amen. Kaya pinatunayan ni Moises sa bansang Israel, hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Na kahit gano'n ang nangyari sa kanila, napaikot-ikot sila ng 40 taon dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagsamba sa ibang mga Diyos, maliban sa ating Panginoon. Amen. Paikot-ikot lang sila mga kapatid. At kahit gano'n ang kanilang naging kalagayan, hindi sila iniwan ng ating Panginoon. Sila dito yung mga pinadaan ng pagsubok na alam yung tinawin siya ng Diyos. Pero ramdam niya rin na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga yung katalang, oo, ikaw ay nalumbay, pero praise na ikaw pa rin ay nagtagumpay. Amen. O minsan man ikaw ay ikaw man ay nabagsak, pero hindi ka nawasak. Amen. Praise God. Ikaw man ay lumubog, pero hindi ka nalunod. Amen. Dahil mabuti ang aking Panginoon, mga kapatid. Hindi sila nag-isa sa kanilang laban, sa kanilang lakbayin. Sinamahan sila ng ating Panginoon. And same sa reminder sa atin ng Diyos, mga kapatid, na kahit ikaw ay may mga problema, na kahit ikaw ay may mga pagsubok, dahil sa iyong maling desisyon at pagsubay sa Diyos, hindi ka niya iniwan at hindi ka niya iiwan. Amen. Amen, Brother Jason? Hindi kayo iniwan ng Diyos, Mr. Jim. Naramdaman nyo hindi kayo iniwan ng ating Panginoon o sino man dito sa ating mga kapatiran. Naramdaman natin na inibig tayo ng Diyos, binigyan tayo ng biyaya, binigyan tayo ng proteksyon ng Panginoon, mga kapatid. Minsan man tayo nakakalimot, minsan man tayo nagkukulang, pero hindi siya nakakalimot at hindi siya nagkukulang. Minsan man tayo nagpapabaya, pero hindi siya nagpapabaya sa atin. Yan ang ating Panginoon Jesus na ating pinalilikuran, mga kapatid. Ang lagi niyo po tatandaan, mga kapatid, kapag kayo ay nasa pagsubok, hindi po kayo binubugbog, kayo ay hinuhubog. Hindi kayo tinatagtag, kayo ay pinapatag. Hallelujah. Ulitin ko, mga kapatid, kapag kayo nasa pagsubok, kapag kayo nasa problema, yan man ay dahil may mali desisyon na ginawa o dahil proseso ng Diyos para ikaw ay magtapat tayo sa ginagawa mong mabuti. Hindi ka binubugbog, ikaw ay hinuhubog. Hindi ka tinatagtag, ikaw ay pinapatag ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko kanina, hindi natin may kakailangan ang kabutihan ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya ano ba ang dahilan para tayo ay malumbay? Ano ba ang dahilan para kainin tayo ng sistema, mga kapatid, ng kalungkutan, para ay magpapaya tayo sa gawain ng Diyos? Gayong ang Panginoon ay mabuti sa ating buhay. Amen. Alam ko na yung naalala niyo, Luis at bukas eh. Amen. Alam ko na inaalala niyo mga kapatid, Lunes na bukas eh. Sabi pag Lunes at unang araw ng pasukan, kinakailangan ng gamit ng bata, kinakailangan ng materialis para sa eskwelahan, kinakailangan ng pambayad sa boarding house as down payment, kinakailangan nila ng allowance. Come on. Alam ko na inaalala niyo mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, maganda, hindi kayo nag-iisa mga kapatid. Kinakabahan na rin ako, alam ko pa ng bukas mga kapatid. Hallelujah. Pero ganun pa man, hindi tayo kinakailangan magpadala sa ating kaba. Nararamdaman natin yung kaba, nararamdaman natin yung takot mga kapatid, pero mas ramdam natin ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Panginoon na kanyang ginawa, nakalipas sa taon mga kapatid. Alam po ba ninyo mga nanay tatay? Hindi naman po baguhan yung pasukan na ito eh. Taon-taon po may pasukan. So, taon-taon ka nag-aalala. At hindi mo kinakailangan magpakain sa sistema kasi dapat meron tayong paghahanda. Alam niyo mga kapatid, hindi ko lang po gusto palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Gusto ko rin pong ipaalala sa atin na kung ikaw itutuog na nananampalataya sa Diyos, dapat ang pananampalataya mo na yan ay merong paghahanda. Taon-taon din masukan. So, dapat yan ay pinaghahandaan. Alam natin, kapag pasukan, lalo kapag natapat ng July o August, habagat. Kaya nga po, napakahalaga sa buhay ng mga nananampalataya bilang pamilya, may pagkakaisa at pagtutulungan mga kapatid. Amen.
Bakit? Minsan kasi nauuna pa yung luho. Kaysa sa kailangan. Palayain tayo ng Diyos sa ganyang bagay, mga kapatid. Hindi talaga kayo aasenso pag hindi tayo marunong mag-manage ng pera. Pag hindi ka marunong mag-manage ng pagpapala ng Diyos, mangiibaw ka talaga. Hallelujah. Manghuli ka talaga ng manla. Praise God. Hallelujah. Pero dapat ikaw ay meron ng paghahanda. Ang mga anak, ang magagawa nila tulungan ang kanilang mga magulang. Kung merong sideline, kung merong mapapasukang trabaho, o kung merong pwede mangamuhan, gawin natin ang paraan para matulungan ang ating pamilya. Naalala ko na ako yung nag-aaral pa, lalo nung high school, mga kapatid. Pag elementary, hindi pa naman masyadong ma-dastos talaga eh. Pag tumutong na high school, mas upgraded na yung bayari. Ang ginagawa namin, mga kapatid, pag bakasyon, ako po, noon, nabigay pa sila brother sa amin. Pag bakasyon ako, pinagdala ko ng pandesal. Nung ako naman ay nag-third year high school, at fourth year, mga kapatid, hanggang nung college, ako ay nag-SPES. Nag-apply ko sa munisipyo, mga kapatid. Kasi ang SPES ay programa ng DOLE o PESO, mga kapatid, para sa mga estudyante gustong makapag-experience, makapagtrabaho at kumita para sa dati ng kasukan. So, ganyan natin yung mga kapatid pagkakataon at sa biyaya ng Panginoon bago pasukan, may pambili na ng gamit. Naranasan din natin mga mulot ng kasoy para may pambili ng notebook. Naranasan din natin mga mulot, mga kapatid, ano ba yung pinapulot? Nakaranas po ako mga mulot ng lumboy. Para may beta. Kaya kasoy. Basta yun, mga kapatid. So, sa ganang paraan ay makakatulong tayo sa ating pamilya, makakatulong tayo sa ating mga magulang, mga kapatid. Amen? Kaya sa ating mga young people, mga kapatid, ang ganyan pagkakataon. Kaya maganda sana sinamantala nyo na noong bakasyon ay nagtrabaho kayo kahit paano para meron kayo pambili ng notebook. At hindi na sila mag-iisip ng malungha, mga kapatid. Hindi na sila mag-iisip ng ano pa mga bagay pang-provide na inyong pangangailangan. Amen? Amen. So, next time, ano gawin natin, mga kapatid? Next year, magpapasok ka natin next year. Magpapakasyon, magpapasok ka natin next year. So, mag-isip kayo ng inyong paraan para matulungan niyo ang inyong mga magulang, mga kapatid. Minsan pa naman ang anak nababagot pag magulang nababalisa. Naiintindihan ako mga magulang kasi ako, kumikita na ako ng pera at nagtatrabaho na ako. Noon, madalas sa akin, madalas sabihin kay mama, ba't kayo mag-alala, may Diyos na magkumpare. Ang dahil ko sabihin kasi wala pa ako sa lugar nila. Yeah? Ano, pagod na pagod yan. Si mama, kuhan. Grabe na rin ako. May Diyos na tayo, pinagre-repura. Madali mo sabihin mo kasi wala ka sa kalagayan nila. Madali yung sabihin, madali sila musikala. Bakit kayo nag-aalala? May Bible! At ako nga kapagsabi rin na hindi may iwasang mag-alala. Lalo pag meron kang tinutustusan, meron kang pinag-aaral na anak, mababalisa ka talaga pag wala kang mahulot. Mababalisa ka pag wala kang naipon, pag wala kang naimpok. Amen? Okay, mga kabataan, kapag ganyan, sinabi sa inyong pamilya, sa inyong mga magulang, pakalamayin nyo lang. Kasabihin nyo lang, tabihin nyo. Mga pa, huwag kayo mag-alala. May Diyos na buhabay sa atin. Huwag niyo sabihin na, ang bilit na pala ng pagkain niyo po. Kapal mo pa. Hallelujah. Huwag niyo sabihin na gano'n kasi hindi makakatulong sa kanila. Hindi maiibsan yung kanilang pag-aalala. Huwag na piliin yung likod mga pa. Perhaps lang. Hindi naman ito yung unang taon na pinagpasukan. May Diyos na nag-provide sa atin pagpasukan. Amen. Palapanan niya ang Panginoon. Ikaw ba ay nakaranas ngayon ng disyertong momento? Kasi nani-disyerto yan, walang tubig. Walang tanim. Maliban sa kaktus. Ang kaktus po ay nabubuhay din sa disyerto. Maliban sa damo. Pero pag disyerto, ibig sabihin, para nang usap ng kawalan.
Ikaw ba ay nasa kawalan ngayon? O nararanasan ba natin ang kawalan? Kasi mayroong pasukan sa kinamagahan. Ay kabala ka, sabi ng Bisaya. Ay paduol, may tao yan, Bisaya. Ay kabala kay paduol, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Panginoon na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, mga kapatid. Amen. Context. Deuteronomy 2:7, verse 1 to 7 ng Deuteronomy chapter 2. Papatawin na sila ulit ang lupa pangako. Ang leader na dito si Moises pa. Alam natin ang istorya na kapag nung sila ay tumawid ng papunta ng Kanaan, meron pa silang dadaan ng Jordan at Jericho. Nangyari yun, leadership na ni Joshua. Pag nasa leadership pa sila ni Moises, pinaalala sa kanila ni Moises sa bayan niya, yung mga kasama niya mga bayan, ilang generasyon na nakalipas, 40 years kayo naglakbay sa ilang, guys, sabi niya. 40 years kayo naglakbay sa ilang, pero hindi kayo kinulang ng anuman. Amen. Pag sinabing anuman, yung pangangailangan nyo, yung pangangailangan nyo, hindi kayo kinulang. Nung kailangan nilang pagkain, nagpaulan ng mana. Nung nagsawa sa mana, nag-pray sa ibang pagkain, nagpaulan ang Diyos ng pugo. May pangangailangan sila kasi naiinitan sila pag umaga, may haliging ulap. Sa gabi, maglalakbay sila ulit. Mayroon sila pangangailangan sa kanilang katawan kasi nilalamig. Mayroong haliging apoy na nagbibigay ng init at liwanag. Kaya sabi ni Moises, hindi kayo kinulang ng anuman. Galing sila ng ito. Galing sa pagkaalipin, galing sa sanlibutan. Kagaya rin natin, pinapaalala sa atin ng Diyos, di ba natin kayo unbeliever? Di ba natin kayo hindi mananampalataya? Di ba natin tayo hindi wala sa katotohanan pananampalataya at pagsamba? Pero hindi kayo pinagulang ng Diyos, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Noon hindi kayo tumatawag sa Diyos, pero pinapapala kayo ng Panginoon. Noon wala tayo panahon nagsimba, pero hindi tayo nakalimutan ng Diyos. Noon hindi tayo nananalangin, pero hindi tayo pinapapawag. Now, ano ang bagay na dapat mong ikabahala ay kayo palang hindi ka lihitimo anak noon, pero hindi ka pinababayaan. Kaya sabi ng Mateo Kapitulo 6, talastas ng inyong ama na kailangan nyo ang mga bagay na yan. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Panakad na? Alam ng inyong ama, sabi ng ating Panginoong Jesus Cristo, na kailangan nyo ang lahat ng iyan. Ano yun? Yung konteksto ng Mateo 6, ang nakalagay doon na pangailangan ay yung pagkain, damit, yung pangangailangan ng tao, yung pangunahing pangailangan o basic necessity. Hallelujah. Talastas, ibig sabihin, alam ng Diyos. Kaya nga, ang ginamit ng ating Panginoon na logika, kung yung ibon nga hindi nagtatanim, kumakain, ikaw pa kaya na buhay at kailangan mo ng buhay, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo ng damit, at kailangan mo ng ano pa mang bagay na kailangan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi tayo matutulangin ng atin po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi po kayo mag-isa sa disyertong yan, sa ganyang kalagayan, sa ganyang kawalan. Hindi po kayo nag-iisa, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sa ating buhay pa ng patay, kasi kasama natin ang Panginoon. Amen. Noon, nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi pa tayo nakakilala sa toong Diyos, mga kapatid. Nababalisa rin naman tayo, di ba? Sa mga nakitari natin, nababalisa rin naman po kayo, di ba? Amen. Pero pinatagumpay kayo ng Diyos. Hindi tayo binabayaan, hindi po kayo binabayaan ng Panginoon. Noon, mahirap na rin ang buhay. Noon, hindi pa kayo nakakapag-ibig sa Panginoon. Pero hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Hindi kayo pinagkulang ng Panginoon, mga kapatid. Iningatan pa rin kayo ng Diyos. Pinagpala pa rin kayo ng Panginoon. Proteksyonan pa rin kayo ng Panginoon. Pwede ka sana mabagsak ng troso, pero hindi ka nabagsak ng troso. Kasi ingatan ka ng Diyos.
Amen. Pwede sana masagasaan ang anong sakit, pero hindi nangyari kasi ingatan ka pa rin ng Panginoon. Na lalo pa ngayon. Nauna daw silang Juan, ikaw ay lihitimo anak ng Diyos kasi ikaw ay sumampalataya na kay Kristo. Mas hindi ka babayaan ng Panginoon. Mas hindi tayo pabukulangin ng atin po, Panginoon. Hindi makayin yung katabi mo, sige. Last year, 2023, 2022, or pinaka-worst, pandemic, 2020 at 2021. Noon, kailangan mo rin ng pagkain. Binigyan ka ng Diyos. Noon, kailangan mo ng protection sa sakit. Praise God. Inubo ka pero hindi ng COVID. Iingatan tayo ng Diyos. Noon, kailangan mo ng gamit sa school. Kasi kahit walang face-to-face classes, modular. Kailangan ng pambayad sa internet, kailangan ng pambayad sa load, kailangan ng pambili ng materials. Pero hindi kayo pinagkulang ng Diyos na walang pandemic ngayon. Ayon din sa report, hindi nata malabo mga kapatid. Kung malabo nata, mapasarangin dito. Hindi na po gano'n kahirap ang buhay ngayon compare noon. Now, sabihin niyo po kung anong pagkukulangin pa kayo ng Panginoon. Kung pababayaan pa rin kayo ng Diyos. Naniniwala ko hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Amen? Naniniwala ko hindi tayo pagkakulangin ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ngayon, ano yung mga bagay na nagpapagalisa sa atin? Mas nangingibaba ba yung kabalisahan kaysa paniniwala sa Diyos? Mas nangingibaba ba yung takot kaysa paniniwala at paniniwala natin sa Panginoon? Mas nangingibaba ba yung bayarin? Mas nangingibaba ba yung gastusin kaysa sa pangako ng ating Panginoon? Ngayong umaga mga kapatid, ipaalis natin sa Diyos yung demonyong espiritu ng pagkabalisa umaalis. Ipaalis natin sa Panginoon yung demonyong espiritu ng takot at alinlangan para hindi ka mag-isip ng bagay na para matugunan ang pangailangan ng iyong pamilya. Ipaalis mo sa Panginoon yung demonyong espiritu ng pagkabalisa na yan na pumipilay sa iyo at nagbibigay ng kapagawa sa iyo na imbis na ikaw ay manalangin, ikaw ay nagre-reklamo. Amen. Ipaalis natin sa Panginoon ngayong umaga yung mga demonyong espiritu na umaaligid sa inyong tahanan, na umaaligid sa iyong buhay mga kapatid. Ipaalis natin sa ating Panginoon ang mga bagay na yan mga kapatid. At makita natin, Lord, yung kamay mo na nagpupugay sa amin, yung kamay mo na mag-iingat sa amin, yung kamay mo na magpapalakas sa amin, Panginoon. Yung makita ko yung hindi yung presensya ng kaaway, kundi yung presensya mo na nagpapalakas sa akin, na kayang tumugol sa aking pangailangan. Amen. Nakahanda ba kayo tumanggap ng presensya ng ating Panginoon? Amen. Para bayaran ng Diyos yung anong demonyong espiritu na bibigyan ng takot. Ang sabi na unang Timoteo, 1:7 mga kapatid, kung dahil nagkamali, pasahin ko natin. Alam niyo, meron dito binabagay si Apostol Pablo mga kapatid. Ang sabi dito sa King James Version, ng ikalawang Timoteo, dahil dito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Binigyan ka pala ng Diyos ng talino. Binigyan ka pala ng Diyos ng kayahan. So, kinakailangan mga kapatid sa anumang sakuna, kalagdan ng ating buhay, meron talaga tayo dapat paghahanda. Kasi bigyan tayo ng Diyos na isipan, kaya na mag-isip na kailangan maging advance sa ganitong pangailangan. Ako bilang tatay, kailangan ko i-provide yung pangailangan ng anak ko. Lalo na lagi ng pasukan. Ako bilang nanay, kailangan ko tulungan ang asawa ko. Hindi ko na siya aawayin pag wala kita. Magkos ko tulungan ko siya manalangin sa Panginoon na mag-iwala kami sa Kanya. Ako bilang anak, hindi ako magreklamo kapag narinig ko si nanay at tatay na nababalisa at nakatumpok doon sa gilid na kaganon. Hindi ako magagalit sa kanila, kundi mananalangin ako sa Panginoon, kakausapin ko sila, palalaksin ko ang kanilang kalooban. Binigyan tayo ng Diyos ng kausayan. Mag-isip ng tama at mag-isip ng mabuti. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Praise the Lord. Sabi sa akin mo, ipaalis mo yan, kapatid. Palis niya. Ipaalis mo yan, yung demonyo espiritu na yan, mga kapatid. Hallelujah. Pinaparalyze kayo niyan, pinipilay kayo niyan, mga kapatid. Huwag kayong papayag na pilayin kayo ng kaaway na wala namang kapangyarihan sa ating buhay. Amen. Anong sabi ng Biblia ng mga alagad? Ay, binibili na ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, dapat isusubo ng aking ama sa aking pangalan, John chapter 40, ang mga aliw sa makatuwid baga ang Espiritu Santo na magtuturo, na magpapaalala. Na magtuturo at magpapaalala. Now, wala na ang Panginoon sa atin physically kagaya ng mga apostol. Hindi natin siya kasama ngayon physical na nakikita natin siya nung nagkakawang tao. Pero ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi niyo man ako kasama bilang nasa forma ng laman, kasama niyo ako sa ibang aspeto sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nasabi ng Biblia, sa inyo. Sa atin. Na magtuturo. Nakakagawa ng aming Panginoon Jesus sa lupa na hindi natin naabutan, mayroon siyang Espiritu Santo o presensya na magtuturo sa atin kung anong dapat natin gawin. Kaya pag nagkaroon ng kabalisahan, ang ating isipan, dapat mamutawi sa ating isipan, Lord, salamat. Gagamitin ko ito, Panginoon, para mapatunayan ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Kasi kung totoo tayo, mayroong presensya at Espiritu Santo ng Panginoon, mga kapatid. Oo, may takot. Oo, may kabalisahan. Pero hindi ka papayag na dominate ka ng takot. Amen. Hindi ka papayag, dominate ka ng alilangan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 14, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y sa inyo. Amen. Sa ibang aspeto na. Hindi na sa flesh o laman, kundi sa spirit. Ibang dimension, ibang aspeto, pero pareho. Kasi si Jesucristo, siya rin ang Ama, siya rin ang Espiritu Santo. Na sumakay Apostol Pablo, sumakay Pedro, sa 12, at sumasa atin ngayon. Nakuha natin mga kapatid. Pwede mo magkala yung patali. Ano pa ang dapat mong ipag-alala, kapatid? Harap ka naman ba sa panibagong hamon kagaya ng mga Israelita? Natatawid na ng lupang pangako, pero meron pa silang pagdadaanan. Sakto yun, sakto ba? Hallelujah. 3 years na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, dalangin ko sa Panginoon, yung tumbas ng ating taon ay maging katumbas din ang level ng ating pagkaisipan o level ng ating paglilingkod, kalidad sa ating Panginoon. Habang tumatagal nawa, tayo tumitibay. Habang tumatagal, hindi ka nagsasawa. Habang tumatagal, hindi ka naboboring. Habang tumatagal, dapat nag-i-enjoy ka sa gawain ng Panginoon. Amen? No, so, 3 years na tayo sa lugar ng Dagmay. 3 years na ang Faith in Christ Jesus Church, Dagmay Chapter. Now, panibagong hamon ulit. Panibagong pagsubok. Panibagong problema. Alam niyo mga kapatid, dapat niyong, isa mga bagay dapat niyong maintindihan. Kailangan maging malinaw sa inyo yung problema na inyong nararanasan. Bakit masabi? May mga problema self-made. May mga problema, ikaw rin yung kagagawa ba't ka nagka-problema. Ikaw, may mga pagsubok na self-made. Bakit nandiyan ka? Kasi maling desisyon ang ginawa mo. Palalos-lalos. Hindi mo sinangguni sa Panginoon. In short, nagkamali ka ng desisyon. Kaya nahihirapan ka ngayon. Pero may pagsubok kagaya ni Job na talagang pinahintulutan ng Diyos para ikaw ay subukin at patatagin sa pananampalataya. So kung saan aspeto ka man, huwag kang aalis. Huwag kang lalayo sa Diyos. Higit ang puso mo, huwag mong ilayo sa Diyos.
Huwag mong ilagay sa presensya ng Panginoon. Kaya lagi siya sabi, magsimba pa rin kahit mahirap ang buhay, mag-fasting pa rin tayo kahit mahirap ang buhay, maghayo tayo kahit mahirap ang buhay, kahit walang maniwala sa inyo mga kapatid, kahit wala kayong mahuli dyan sa labas, wala man tayo makausap mga kapatid, magpatuloy pa rin tayo. Kasi hindi tayo dapat tumigil. Dapat tayo magpatuloy. Amen. Kahit nasa kita tayo ng pagsubok at problema. Hindi ko alam yung tumatakbo sa isipan niyo po ngayon mga kapatid. Hindi ko alam kung mas dominated ka ng takot. Alinlangan o kabalisan. Hindi ko alam kung ano yung kalagayan ng inyong puso, buhay sa ating Panginoon. Sa mga oras na ito. Ngunit kung ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating nararanasan, dalangin ka sa Panginoon, katakuy ka ng Diyos. Amen. Na huwag mangyaring pangunahan ka ng takot na meron ka. Sabi ni Brother Hardy kahapon, sa nabanggit ko rin na doon sa prayer and fasting, sa nabasa ko yung quotation, kapag yung fear ay nandoon, dalawa lang ang pwede mong gawin. Fear na forget everything and run, or face everything and rise. Pwedeng kapag may takot tayo naranasan, pwedeng meron ditong kalimutan ng gawain, kalimutan ng ministry, lumayo sa presensya ng Diyos, kagaya ni Jonas. Pero meron naman dito, marahil kapag nakaramdam ng takot, pwedeng harapin ang pagsubok, harapin ang problema, at tumindig magpakatibay. Dalawa lang yun. Amen. Kaya nasa sa atin po, kung yung takot na yan, o fear na yan na meron tayo sa ating buhay, dali tayo sa negatibo o positibo. Dali tayo sa paglilingkod o dali sa pagkalikod. Amen. Dalangin ko sa Panginoon, dali pa rin kayo sa paglilingkod. Kasi masusubok ang kalidad ng pananampalataya sa panahong walang-wala. Masusubok ang pananampalataya sa panahong may sakit ka. Masusubok ang pananampalataya sa panahong may pinagdadaanan ka. Doon masusubok yung lalim kalidad ng iyong pananampalataya kung hanggang saan ka maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pero ano man po yung kalagayan mo, ano man yung maging kalagayan mo, ano man yung maging karanasan nyo, ano man yung maging karanasan ba natin in the next year na ating paglilingkod sa iglesia ito mga kapatid, huwag kayo magbago sa Diyos. Amen. Huwag kayo makalimot sa Diyos. Huwag kayo magpabaya sa Diyos mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon, hindi po siya magpapabaya sa atin. Ang Diyos, hindi po siya magkakaila sa atin. Ang Diyos, hindi po makakalimot, hindi po tayo iiwasan ng Panginoon. Yan po ang panghawakan niyo sa inyong mga buhay, mga kapatid. Kung ikaw ay haharap ngayon sa panibagong hamon, alalahanin mo ang mga ginawa ng Diyos sa nakalipas. Kaya sabi ng kanta, it's so good to remember the goodness of God. Okay, buting alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Noong ako'y nagkasakit, noong hindi pa ako naglilingkod sa Panginoon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Lumipas ang taon, nagkulang kami sa pinansyal. Nagka-problema kami ng aking asawa na halos magkahiwalay na kami at gusto na namin sumuko sa aming pagsasama. Pero pinatatag at pinag-ibay kami ng Diyos. Sa panibagong taon ng aming buhay, nagkasakit ang aking anak. At halos masubok ang aming pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Alalahanin mo yun. Kung magka-problema tayo ngayong taon, kung magka-problema ka next year, alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon in the past year. Sa mga nakalipas na taon, kasi merong leksyon sa nakalipas na taon. Amen. May tinuturo, may binabahagi, may sinasabi ang Diyos sa mga nakalipas nating buhay, sa mga nakalipas nating pinagdaanan, may tinuturo ang Diyos. Amen. Na kailangan mong pulutin yung pira-piraso at pagdugtong-dugtongin mo sa unahan, sa harapan, kasi yung bawat piraso, meron kang mabubuo. Amen. Akala mo nagkanda basag-basag lang ang lahat.
Pero hindi mo alam yung bawat pira-piraso na yan, may leksyon ang Diyos. At gusto niyang mapuuyo sa hinaharap. May magandang plano ang Panginoon. Church, huwag niyong, sabi ko niya, huwag niyong paniniwalaan kung tatakbo sa inyong isipan na pinabayaan at iniwan na kayo ng Panginoon. Hindi ako papayag, mga kapatid, na nagsisimula kayong matatag sa pananampalataya at magtatapos kayo at bumalik ang Panginoon. Tumagal tayo sa paglilingkod na wala na kayong kumpiyansa, wala na kayong pananampalataya. Ayaw niyo na ang gawain ng Diyos. Ayaw niyo na suportahan ang ministry. Ayaw niyo na suportahan ang gawain pagdistrito. Huwag na huwag mangyari. Amen. Amen. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. Natalikuran natin ang Panginoon na tumulong sa atin, na nagkalinga sa atin, na sumaporta sa atin, mga kapatid. Bagkos, kung naiintindihan mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, noong panahong wala ka sa paglilingkod, dapat malalim yun hanggang bumalik ang Panginoon. Oo, makakamali ka. Oo, babagsak ka. At pwede kang bumagsak sa pananampalataya. Pwede kang manghina, pero bumalik ka pa rin sa Panginoon. Ibalik mo yung puso mo sa Diyos. Amen. Dapat magkaroon ka pa rin ng appetite. Dapat magkaroon ka pa rin ng gana. Dapat magkaroon ka pa rin ng panlasa sa gawain ng Panginoon. Kung naboboring yung katabi mo, huwag kang papayag. Huwag kang magpapaapekto. Huwag kang papayag sa sinasabi niya. Huwag kang papayag sa pinapakita niya. Lumakad ka sa pananampalataya sa pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi siya nagbago sa iyo. Hindi siya nagligtas at hindi siya magliligtas sa iyo. Si Kristo na ating Panginoon na namatay para sa atin. Ngunit-muling nabuhay sa ilang araw. Hallelujah. Hindi ka mag-isa sa disyerto na iyong naranasan. Kaya sabi ng kanta, di ka nag-iisa, may kasama ka, siya'y karamay mo sa tuwi-tuwina. Amen? Amen. Lagi kong binabanggit dito sa ating church. Ano ba ang layunin ng Diyos pag sinusubok ang Kristiyano? Maipalabas ang katapatan para ikaw ay pagkatiwalaan. Amen. Ulit ito. Ano ang layunin ng Diyos sa pagsubok? Para maipakita at mailabas natin sa Kanya ang katapatan. Kasi po pwedeng natanggap mo yung pagpapala, pero nakalimutan mo siya, nagbigay ng pagpapala. Pwedeng tinanggap mo yung kagalingan, pero nakalimutan mo siya, nagbigay ng kagalingan. Amen? Pwedeng na-promote ka, nakalimutan mo yung nagbigay ng promotion at nag-proceed ka sa promotion. Pwedeng nakapagtapos kayo at nakalimutan nyo yung nagpatapos sa inyo. So gusto ng Diyos, maipakita pa natin yung katapatan. Na kahit mahirap ang buhay, na kahit magulo ang sistema minsan ng pamilya, na kahit minsan nakaaway-away kayo, hindi kayo magkasundo, ay nandun pa rin ang pagtitiwala at katapatan. Ang LTO, bakit nagpapa-exam? Kasi gusto nila lahat ng mga mag-a-apply na lisensya makapasa. Halos ibigay na ng LTO ang sagot para lang makapasa. Kasi ang layunin ng test, layunin ng exam, layunin ng pagsubok, pumasa tayo. Pumasa ka sa pagsusulit. At kapag may pagsusulit, merong grado na ibibigay na reward ang ating Panginoon. Amen. Nawa yan po'y maintindihan natin, mga kapatid. Habang tayo tumatagal sa Panginoon, 3 years pa lang tayo naglilingkod sa Panginoon, pero tila baga parang nalulukay ka na. 3 years pa lang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, pero parang ayaw mo nang sumunod, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Nababawasan na yung kalidad, nababawasan na yung lalim ng paglilingkod mo sa ating Panginoon. Tinatabangan ka na, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng amor. Paano na lang pag tumagal pa ang panahon ng paglilingkod natin sa Diyos? At paano kung tumagal pa ang kanyang pagbabalik, mga kapatid?
Kaya nalaki tanong natin pa yan sa Lucas chapter 18, pagdating kayo ng anak ng tao, meron pa kayong nananampalataya sa natin. Napakabigat at tanong mo, mga kapatid. Pag na-realize mo at nababasa mo yan, makakatanong ka rin sa isipan mo, Lord, ako ba, pag bumalik ka, meron pa ba akong pananampalataya sa iyo? Kung meron man, gaano po kalalim, Panginoon? Gaano po ka-dedicated at gaano po ka-committed ang aming pananampalataya sa iyo? Na pag yung mga magulang ko hindi na nagsimba, ako ba magsisiba pa rin? Yung ba kahit yung mga anak ko hindi na magpagamit, hindi na magsimba, ako ba magpapagamit pa rin, Panginoon? Kaya pag na-examine po natin, mga kapatid, ang ating pong buhay. Kaya ang imbitasyon ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi ka magreklamo, hindi ka magkampo, hindi ka magdamdam, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Kasi pag malalim ang pundasyon mo sa Panginoon, kahit anong mangyayari, hindi ka alis. Kahit anong mangyayari, hindi ka malilingat. Tinatagtag, pero hindi ka malilingat. Kasi alam mo, oo, tinatagtag ako, pero pinapatatag din ako ito. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang sabi ng awit chapter 118 verse 6, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Kung si Yahweh ay kasama natin, hindi tayo matakot sa mga dati na tayo. Amen. So, sure na sure ang Biblia. Sure din ako, hindi ka mag-iisa sa laban ng buhay. Alam niyo yan, mga kapatid, maraming pinagtagumpay ang Diyos. Maaring may mga pagsubok na pinagtagumpayan kayo ng Panginoon, hindi ko alam na may pagsubok pala kayo. Hindi ko alam na nagkaroon pala kayo ng problema. Pero salamat sa Diyos na tagumpay kayo. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, pinagtibay kayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo maganda minsan, nawawalan tayo. Minsan nakaranasan yung makapusat. Doon natin na-realize na, ay, nga pala, nagbabago yung aking kalidad ng pag-ilikod kapag ito ang kalagayan. Nagbabago pala yung aking tindig at tayo sa Panginoon pag naranasan ko ito. Kaya ito may learning sa suffering. May leksyon sa pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon. Sabi yan ng isang kilalang Christian natin na pakinggan. Sa shaking, ang Diyos ay speaking. May pangungusap ang Diyos sa bawat pag-uga. Amen. Hindi na siya nangungusap sa panahon na sagana ka. Hindi na siya nangungusap sa panahon na ikaw ay maayos, maalwan. Sa halos, lalo higit, kapag ikaw ay inuuga, doon nangungusap ang Diyos. Anak, magpakalalim ka. Anak, tibayan mo ang ipananampalataya. Huwag mong ilagay ang kumpiyansa mo kay pastor. Huwag mong ilagay ang kumpiyansa mo sa iyong kapatid. Huwag mong ilagay ang kumpiyansa mo sa iyong mga magulang. Ilagay mo ang kumpiyansa mo. Ilagay mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sa akin, yun ang sabi ng Diyos. Sa Kanya. Kaya nga, personal na relasyon sa Diyos ang kinakailangan, mga kapatid. Amen. Sabi ng Panginoon, sa Matthew chapter 7, yung nagtayo, Matthew 6:7, yung nagtayo ng bahay sa buhangin, nung dumating yung bagyo, gumuho. Yung nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, kahit anong unos, hindi alingat. Hindi natibag. Bakit? Matibay ang kanyang pundasyon. Alam ng Diyos ang inyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang inyong nararanasan. Alam ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi tayo mag-iisa. Wala, sabi ni David, walang pagkatakot sa aking darating. Kasi napatunayan niyo nang nagsisimula pa lang siya, may gulayan na, di ba? Pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. May haring Saul na gusto siyang patayin. At 15 years po yun. Ganon ang sistema lagi. Maaring kulang siya sa tulog. Lagi na siyang takot, lagi na siyang balisa. Baka nandyan na siya, papatayin ako. Kasi naiingit sa kanya si haring Saul. Kasi si King David, anointed, magaling, excellent sa lahat na ginagawa. At nasa kanya ang Panginoon. Pero sabi niya,
Kung itong si Yahweh ang aming kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Sulat ng 23 ng Psalms. Sabi si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magugulat. Kaya nga pinahihimlay ako sa mainang na pastulan. At sabi niya, kahit ako'y lumakad sa libis ng kamatayan, wala akong pagkatakot sapagkat ikaw ang aking kasama, Panginoon. Nawali pa natin maging panalangin sa ating Diyos. Ito rin ang ating maging bukang bilig sa ating Panginoon. Kahit ano man ang mangyari, Panginoon, hindi mo ko pababayaan. You are not alone in the wilderness. Hindi kayo mag-isa sa disyerto inyong nararanasan at inyong mararanasan. Kasama niyo po palagi ang Panginoon. Kasama natin palagi ang Diyos. Ito yung pinatunayan ng ating Panginoon na tayo wala pa sa tamang pananampalataya o paglilingkod. At lalo tigit ngayon na tayo nasa paglilingkod na ganito mga kapatid. Tayo po lahat ito tumayo sa pangalan ng ating Panginoon. Itabi natin ang ating mga upuan sa ating tabi.